Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga munting kaalaman patungkol sa espiritual na karunungan o karunungang lihim ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat na binahagi sa ating mga sinaunang maestro na ating tinatalakay sa ngayon, na ating binabaybay sa pangkalahatan. Bago tayo magsimula ay mag-aalay muna ako ng isang panalangin. O Panginoon ko, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat pong muli sa bawat sandaling ipinagkakalob nyo sa amin ngayon. At sa lahat ng nawa po ay bigyan nyo po kami ng kalakasan sa spiritual, physical, mental at emosyonal upang amin pong mabaybay ng maayos, ng tama. Gabayan nyo po kami sa lahat ng pagkakataon. Bigyan nyo po kami ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Bigyan niyo po kami ng kaligtasan sa anumang bagay na darating para sa amin. Sa mga hindi inaasahang pagkakataon na iligtas niyo po kami sa kapahamakan. At wag niyo po kami pababayaan. Katulad din po ng mga nag-aaral sa karunungang lihim, at ganoon din po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang lahat ng punong ito ay hinihiling ko at itinataas ko sa inyong walang kapantay na kapangyarihan at walang bahid dungis na pangalan. Maraming salamat po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa pagpapatuloy ng ating aralin patungkol sa karunungang lihim, gusto kong pasalamatan muli ang lahat ng aking mga taga-subaybay, ang lahat ng mga tinawag sa channel na ito, ang lahat ng members ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay po kayo, saan man kayo naroroon ngayon ay nagpapaabot ako sa inyo ng pasasalamat. At isang pasasalamat sa inyo dahil ako ay binigyan nyo ng pagkakataon upang turuan kayong lahat. Binigyan nyo rin ako ng pagkakataon na tanggapin din ang aking pagmimisyon sa inyong lahat. At bukod doon salamat din dahil nagkaroon kayo ng lakas ng loob na pag-aralan ng mga ganitong bagay upang depensahan ang inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay, at mga taong nangangailangan ng tulong ay matulungan nyo sa pangkalahatan. Nang walang hinihinging kapalit na bagay, yung tipong mga tao na talagang walang-wala na talaga sa buhay. Lalo na sa panahon ngayon, sa sitwasyon na meron tayo ngayon sa buong mundo. Sana makarating sa inyo ang aking panawagan sa pangkalahatan din dyan ng mga tao na tahimik lang at alam ko may mga kakayahan din pang spiritual. Pasukin nyo tong channel na ito, mag-subscribe po kayo, i-hit nyo po yung notification bell para matanggap nyo yung mga mensahe na merong bagong upload para sa atin. Sapagkat ako sa sarili ko, ako ay nagbabahagi ng mga bagay, ng mga buhay na salita na ating binabaybay patungkol sa karunungang lihim. Maaaring ang iba sa inyo may mga natuklasan aralin patungkol sa hayagang aralin, ngunit ako ay nagbabahagi ng mga lihim ng mga bagay na bagamat sa aking pagtatansya o sa aking paghahalin tulad sa iba ay nagbabahagi ako ng isang hibla ng karunungan sa pangkalahatan o isang butil ng buhangin, katulad ng mga buhangin sa karagatan na ibinabahagi ko sa pangkalahatan na patungkol sa lihim na karunungan. Yan po, at nagpapasalamat ako sa lahat ng subscriber, lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nagtangkilik o tumatangkilik sa channel na ito hanggang ngayon. Laging sumusuporta sa pangkalahatan. Inahikayat ko rin kayo na pumasok kayo sa YouTube channel at sa grupo ng Spiritual Warriors Group ng Sator Coronados, sapagkat ang channel na ito ay lagi kong sinasabi ay may advokasya ito, at sa taktang panahon ay makakatulong din ito sa pangkalahatan sa mga taong nangangailangan din ng tulong, mapapisikal man yan, spiritual o mental at emosyonal, gayon din po. At gusto ko lang din batiin ng iba na mga nakatapos na rin sa kanilang pagdidibusyon. Lahat ng grupo ng Spiritual Warriors Group, lahat ng seniors, batch 1, batch 2, batch 3, asawa para paparating na February ngayon, sa lahat ng nais magdibusyon, nandiyan po, hanapin nyo ang caption ng may poder, pondo at bakod, ang dibusyon sa 7 Arkanghel at ang balabal ng Birhen Maria. Lahat patungkol sa karunungang lihim, lahat ng mga binahagi na natin dyan ay baybayin nyo yan, yung pinaka-umpisa ng ating aralin. Sana mataglay nyo yung mga ganyang bagay at isulat nyo sa inyong kwaderno o pinaka-libreta nyo na gagawin nyo na walang sulat, na bagong-bago lang bili, at sa ballpen po na kahit anumang kulay ay pwede nyo magamit. Wala naman akong tinatalagang kung anong kulay o kung ano man. Yan po ay gagamitin ninyo
At isusulat nyo yan para magkaroon kayo ng sarili nyong libreta o sa iba libreto kung tawagin. Patungkol sa mga spiritual na inyong gawain. Yan ay, kapag nagamit nyo na yung mga yan, ay yan na lang ang gagamitin nyo sa mga spiritual na gawain nyo. At linisin ang inyong sarili. Maraming panalangin sa paglilinis ng sarili. Ngunit para sa akin lang is mas mainam yung taimtim na panalangin mo sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ilapit mo yung sarili mo doon. O linisin mo yung sarili mo, gumawa ka ng mga kabutihan. Hindi naman sapat na nanalangin ka lang. Although may mga panalangin nga sa paglilinis ng sarili. Sabi nga nila, mas mabuti pa rin yung action. Sabi nga na action speaks louder than word. Para sa akin lang. So, kahit na magsalita siya o magdasal man o mag-umusal man ng mga paglilinis sa sarili kung hindi mo rin naman isinasabuhay ito, hindi mo rin ginagawa, useless lang din yun. Hindi mo rin nililinis ang sarili mo. Kailangan linisin mo sa sarili mo sa pamamaraan ng panalangin, sa pamamaraan din ng paggawa o action na yung gagawin. Paggawa mo ng kabutihan sa kapwa mo. Maraming iba naliligaw sa karunungang lihim sapagkat pag iniisip lang nila, ay, nanalangin naman na ako nalinis ko ng sarili ko. Hindi ganun. Isasabuhay mo yan. Lagi niyong tatandaan yan. Hindi porke sinabi na nagdasal ka na ng paglilinis sa sarili, yun na yun, nalinis mo ng sarili mo. Hindi yun. Mali yun, maliligaw ka, maliligaw ang iyong kaisipan. Lagi niyong iisipin na itataas niyo ang sarili niyo o ilalapit yung sarili niyo sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Siya lang ang pinakasentro ng lahat. Huwag ka mag-focus din dun sa isang bagay na literally mo siya. Yung konsepto nun, yun na lang yung magiging ng isip mo. Ay, nagdasal ka na nun, yun na yun. Ay, hindi ganun. Maliligaw ka ng landas, kaibigan. Maliligaw kayo ng landas pag ganun. Isa sa buhay mo yan. Isa sa puso mo at isa sa buhay mo yan. Isa sa isip mo, isa sa puso mo at isa sa buhay mo. Yan ang katotohanan. Yan ang pamamaraan din patungkol sa spiritual na karunungan kung paano mo itaglayin yung mga ganyang bagay. Nais ko lang bigyang pansin yung mga sapagkat nag-asa ko sa iba ng suggestion kung anong gusto nilang i-topic. Yung iba nagsabi sila sa akin na gusto nilang malaman kung paano yung tamang pamamaraan ng pagkonsagra. Actually, naibahagi na natin yung pagkonsagra ng gamit sa pangkalahatan. Naibahagi na yan doon sa konsagra, mantra, at saka basag bibliato. Meron kasing mga susi ng Sator, kung kayo magpo-focus, sabi ko nga, lagi kayo magpo-focus sa mga previous videos natin, lahat ng mga susi ng Sator -1, Sator -2, iwa't patungkol sa mga karunungang lihim. Kung mapapansin nyo yan, malaking bagay yan. Kasi sa bawat susi na yan, may mga taglay yan mga yan, may mga basag at bibliato yan, may mga katawagan yan, at may mga bisa lahat yan mga yan. Ngayon, kapag ibubulong mo yan o ikukonsagra mo sa isang gamit yan, katulad ng isang papel, katulad ng isang kahoy, yung naman, katulad ng isang ipapaloob mo yan, pwede rin sa bao ng nyug. O pwede rin sa ibang mga gamit na kalmin. Gagawin mong kalmin yan sa tela. Kailangan yan tapos ka ng pagdidebosyon. At bukod pa doon, nakakapagpagana ka ng mga orasyon. At bukod pa sa lahat ng mga bagay lang na dapat yung maintindihan, ay ang pagkonsagra ng isang gamit, nangangailangan din dyan ng lakas espiritual upang mapagana mo yan. At mararamdaman mo yan sa sarili mo kung talagang nakakapagpagana ka rin. At kalamitan sa mga napapagana ng mga bagay na patungkol sa espiritual, kapag hinawakan mo yan, umiinit yan sa palad mo. Yung sabihin, buhay yan. Para sa akin lang ba? Sa sarili kong experience, nagawa ko yan sa tela, nagawa ko yan sa papel, hindi sa pagyayabang, ito yung nilalahad ko lamang, ang pagkonsagra sa gamit. At para sa akin lang ang paniniwala, ang kahulugan ng tinatawag din ng agimat o anting-anting din sa isang bagay ay yung paniniwala mo sa isang bagay. Yun ang magdadala sa iyo sa mga bagay na ganyan na mas maintindihan mo lahat. Sapagkat kung hindi ka rin naniniwala sa isang bagay, hindi mo rin matatamasa yan, hindi mo rin matataglay ang mga yan. Katulad ng paniniwala mo sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Naniniwala ka sa Panginoon, naniniwala ka na magkakaroon ng mga ganyang bagay is magkakaroon ng katotohanan yan. Sabi nga nila, yung pagiging yung affirmative mo, yung affirmation mo sa sarili mo, yung lagi mong iisipin na in a positive way na mangyayari talaga ito, mangyayari yan. Talagang nangyayari, nagkakatotoo yan, nagkakaroon ng tinatawag nilang positive output yan, nagkakaroon ng mga pangyayari ng mga ganyan. At para sa pangkalahatan, yun nga sinabi ko yung paraan ng pagkonsagra,
kailangan nyo ng basag o bibliato, mga susi ng sator. Kakailangan nyo yan. Naibahagi ko na rin yan, yung mga kombinasyon ora. At nakalagay din dyan yung mga bisa. Maging malikhain lang po tayo. Sabi nga nila, huwag nyo limitahan ng sarili nyo. Alam ko sa sarili nyo, sa iba pangkalatan din, bagamat iba-iba ang turo, iba-iba ang mga aralin, huwag lang kayong maliligaw. Doon nyo ilapit ang sarili nyo sa ating Panginoon Diyos, sa mga makapangyarihan sa lahat. Hingiin nyo ang gabay doon para hindi kayo maligaw. Sapagkat para sa akin, ako naman ay nag-aral din sa karunungang lihim sa pamamaraan na ayon sa aking mga gabay. Sa personal kong mga gabay na lagi kong kasama. Sila rin ang nag-ano sa akin, nag-insist kung anong mga pamamaraan, nagbibigay sila sa akin ng signs sa mga ganyang pagkakataon. Huwag kayong mawalan ng pag-asa sa sitwasyon na ganyan. At minsan din, magiging humble ka rin sa lahat sa mga pagkakataon na ganyan. Huwag niyong iisipin na bertudis ka o kung ano man, ay kaya ko to, ganito, ganyan. Hindi, kailangan dumaan ka rin sa pagdidebosyon. Dumaan ka sa proper yung proseso ba. Kasi kapag nag-skip ka, magugulat ka na lang minsan. Bertudis naman ako, bakit tinamaan ako? Kasi iba rin ang balik, kaibigan, para sa pangkalata, maintindihan nyo. Na kapag nanggagamot kayo, delikado ang sitwasyon din. Kapag kulang kayo sa depensa, pwede kayong mabalikan, pwede kayong matigal po. Pwede kayong magkaroon ng sumbalik sa katawan ninyo. Yung mismong sakit ng tao mapupunta sa inyo. O kaya naman titirahin kayo pabalik. At maraming manunubok ng inyong kakayahan. Kaya sabi ko, mas mainam ni minsan, mas maging tahimik lang ang spiritual na gamutan. Ako sa totoo lang, hanggat maaari, hindi ko hinahayag yung mga aking spiritual na gamutan, na ako'y tahimik lang. Na nanggagamot ako, kinikwento ko, pero yung sasabihin mo na ay nag-upload ako ng mga ganung gamutan ay hindi ko ina-upload. Pasintabi sa iba na nag-upload. O kung ano man mga inyong binabahagi. Wala akong patungkol. Ito ay patungkol lang sa aking personal na opinion at personal na karanasan. Sapagkat mismo ang aking mga gabay ay ayaw na nag-upload ako ng mga ganyang bagay at ayaw rin nila na pinapakita ko yung mga ganong sitwasyon na upang makilala ako. Pero sa iba, naiintindihan ko rin naman ng iba. Sapagkat may kanya-kanya kaming pagmimisyon. At sa akin sa sarili ko na lang yun na hindi ko ina-upload yung sa sarili ko. Pero sa iba, naiintindihan ko yun. At masaya rin naman ako na pag nakakakita ko ng ganun, na natutuwa ako dahil gumaganap sila. At siguro hindi naman din ganun kaigpit yung kanilang mga gabay at sila ay nagbabahagi ng mga ganun. At malalakas din kanilang mga tangan. Para sa akin naman kasi ako ay nagbabahagi ng mga aralin lang patungkol sa karunungang lihim. At naranasan ko rin makipagkumbate at naranasan ko na rin na gumanap sa mga ganyang pagkakataon at nag-mission din ako sa ganyan. At inumpisaan ko sa aking mga kapatid hanggang sa nakapanggamot din ako ng ibang mga tao. Ngunit sa iba, minsan mag-ingat din kayo sa iba ng mga taong kumari magpapagamot pero hindi pala magpapagamot ay sisiraan kayo. O bukod pa doon, minsan mangyayari na parang umaarte lang sila pero yung pala ay nais lang higupin yung kakayahan nyo o kargahan kayo ng hindi maganda. O kaya naman ipahiya kayo sa iba na hindi sila gumaling o kung naman. Siguraduhin nyo rin sa mga manggagamot din na katulad natin, katulad ko, na iba ng mga talagang lehitimong mga manggagamot din dyan na sana makarating ang aking mensahe para sa inyo na ingat din kayo sa mga taong mapanling lang na hindi naman pala magpapagamot. Tapos hanggang sa, kasi sa iba minsan nagkakaroon din ng mga ganyang sitwasyon eh. Hanggang sa yung tao na yun, kinakain ng galit, talagang kinakain ng inggit, gagawin ka ng paraan na talagang sisirain ka. Na para pabulaanan na ikaw ay isang manggagamot o kung naman. Pero ganun pa man, alam nyo sa sarili nyo kung kayo manggagamot, alam nyo sa sarili nyo yan. Hindi na dapat kayo magpa-apekto rin sa mga ganung bagay. At lagi nyo lang i-focus yung sarili nyo sa inyong pagbimisyon. Kaya ako, saludo ko, proud ako sa lahat ng mga manggagamot, sa mga nagtuturo din. Basta na kayo nasa pwersa ng liwanag, saludo ako sa inyo at nasa inyong respeto ko. Ako si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Marami rin nagtatanong sa akin, Maestro, ikaw ba yung nakakausap namin sa Messenger? Wala po akong Messenger para sa kaalaman ng lahat. Dito lang po ako sa YouTube nagkikipag-usap at wala rin po akong binibenta na kung ano-ano sa aking sarili. Ako po ay nagbabahagi lang ng aking karanasan at personal na pagbabahagi lamang. Pasukin nyo itong channel na to, matuto kayo, mag-aaral kayo, manood kayo, panoorin nyo yung mga videos ko na aking binabahagi dito sa pangkalatan. Sabi ko nga sa inyo, huwag kayo magpo-focus sa label ng isang tao, kung maestro ba o ano, huwag kayo mag-focus doon. Mag-focus kayo sa kanyang sinasabi. Kung may katuturan ba ito, o kung may kabulahan ba ito, o may, yun nga, sinabi ko rin nung nakarang araw, binahagi ko yung ganyang bagay. At patungkol naman doon sa pagpo-focus, yun sa pagkukonsagra, inulit ko, kailangan kompleto ka ng pagdidebosyon, kompleto ka ng pagbabakod sa sarili, poder, pondo, bakod, at lahat ng mga alam mo na mayroong pang-spiritual na depensa, meron ka yan.
At bukod doon, kailangan alamin mo na, pipiliin mo yung mga susi na yung nabanggit o yung naisip na para sa visa na yon at kukonsagrahin mo yan. Kukonsagrahin nyo po yan ng 25 susi o basag ng Saturn na pangwasak ng masasamang galing at panghiling sa mabubuting bagay. Pwede rin po yan ipangkonsagra sa gamit. Hanapin nyo po yung videos niyan, makikita nyo po yan doon, yung 25 basag ng Saturn na pangwasak ng masasamang galing. Makikita nyo po yan. Yan din po, pwede nyo rin po yung para sa kaalaman ng lahat. Kung meron po kayong nararamdaman na kakaiba o kalaban sa paligid na kaliwa ang kanyang gamit, pwede nyo po yan ibulong sa inyong kamay, sa inyong daliri, o sa inyong palad. Sa inyong palad. Ihipan nyo sa inyong palad yan. At halimbawa, kung talagang alam nyo na yung mismo nakikita nyo ay talagang kalaban talaga yun, na talagang kaliwa ang kanyang gamit, talagang pag nahawakan nyo po yung gamit yan, mawawala at mawawalan po ng bisa yung gamit niya. Kung ano mahahawakan yun, nahawakan nyo yan. Kapag binulong nyo sa inyong palad at hawakan nyo yung gamit niyan, mawawala at mawawala ng madidiskumun nyo siya sa ganun. Kasi sa totoo lang, kung ginagamit nila sa masasama yung kanilang mga gamit, wala silang karapatan na magtaglay ng mga ganyang kakayahan. Ang pagtataglay ng kakayahan na igagamitin mo yan, isang malaking responsibilidad yan na gagamitin mo sa pangkalatang pangkabutihan. Hindi yan sa personal na bagay lang na yung gagamitin sa yung personal gain mo lang. Lagi nyo tatandaan yan kasi maliligaw kayo ng landas kapag yan ay ginamit nyo sa ganyang mga bagay. At bukod naman doon sa sinabi na ng isang estudyante rin na nagtanong din, patungkol din naman sa gusto yung topic, ay yun yung tungkol naman daw doon sa Infernales. Maraming mga pagkakataon na makakatapat din kayo ng mga Infernales. Ang mga Infernales, mahirap patayin yung mga yan. Mahirap silang, sapagkat nakakita na rin ako ng mga ganyan at nakita ko rin sa ibang mga manggagamot na talagang may kilala na rin at kilala ang kanilang mga pangalan at malalakas din ang kanilang mga tangan. Talagang nahirapan din sila na gilitan ng mga ganitong mga Infernales na yan. Sapagkat katulad yan, mga yan mga fallen angels yan mga yan mga pwersa ng kadiliman, mga demonyo yan. Kapag yan nakaharap mo yung mga yan, malakas yan. Talagang mumurahin ka yan at talagang makakatikim ka ng matitinding mga litanya dyan. At bukod doon, mag-iingat kayo sa mga ganyang pagkakataon. Sapagkat yan yung mga malalakas na antas yung mga makakaharap nyo. Hindi yan ordinaryo na katulad ng manunusok o ibang mga gumagawa ng mga spiritual na mga itim na mahika ako naman. Hindi. Mas malalakas yung mga yan. Kaya minsan ang ginagawa ng iba ay kinukulong nila yan sa pentagram o kaya kinukulong sa bote. Merong orasyon na pangkulong sa bote na nasa ibang aralin. Wala sa aralin ng Saturn, ngunit nasa ibang aralin. At ano ko na rin yan, na I think na encounter ko na rin yung orasyon na yan. Ngunit kailangan mo rin magdebosyon dyan sa loob ng 49 days. Ito ay isang patungkol sa aralin din sa, hanapin nyo ang aralin ng kay Ahayaha o kay Ahami. Hanapin nyo yung na yun, yung boat na yun. Yung boat na aralin na yun, ay masusumpungan nyo yung pangkulong sa bote at yung tinatawag nilang pangkulong sa salamin. Meron din yung pangkulong sa salamin ng kalaban. Maraming klase. At bukod pa doon, yung pangkulong naman sa pentagram na tinatawag. Kung mapapansin nyo sa pentagram, makakakita ka ng star dyan. At nakasulat dyan yung tinatawag nilang tetragrammaton. Yung tetragrammaton na yan, ay makikita nyo, meron yung may lihim yan. Yung grammaton na yan, tetragrammaton. Pwede mong papasukin dyan o ipasok ang espiritu ng kalaban dyan o ang mismong Infernales dyan na makukulong siya dyan. Ngunit para sa akin lang, mas nire-recommenda ko pa rin ang kapangyarihan ng Saturn na tinatawag nilang pangwasak ng masasamang galing. Yung 25 basag ng Saturn na pangwasak ng masasamang galing. Talagang mawawasak yan, madudurog yan, dudurugin yan. Yun sapagkat para sa akin, yan ay na-experience ko na sa mga ganyan. Nakaharap ako ng matindi rin na alam ko na isang general na talagang matindi rin na talagang kalaban din na manunusok din talaga na nakaharap ko rin. Yun ay nakaharap ko sa nung ginamot ko yung aking panganay na kapatid, yung ate ko na encounter ko talagang kumbaga sa ranggo ng isang talagang manunusok. Hindi ko na babanggitin yung term na sapagkat hindi rin magandang pakinggan pa dito. Yung manunusok na yun ay talagang kumbaga sa akin ang ranggo nun ay general. First time ko maka-encounter ng ganun. At talagang nasawi siya sa ganung sitwasyon. Talagang matanda na siya, maraming alam. Talagang pagkayari ng gamutan, makakaramdam ka ng mga kakaiba. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo guys, sa pangkalatan, kailangan nyo ng bakod sa sarili.
Kung kinakailangan ng revueltar o panauli sa inyong sitwasyon na mga ganyan, maka-encounter kayo. Sapagkat pag wala kayong shield sa sarili nyo, tatamaan at tatamaan kayo dyan. Mararamdaman nyo yun sa tagiliran, dito sa may kaliwang bahagi ng inyong o kaya di sa basa. Sa amang parte ng katawan nyo, mararamdaman nyo yan para kayong sinaksak ng itak. Sinaksak ng kutsilyo, ganyan. Diyan yan ang pakiramdam at para kayong nahihilo na nabubuwal kayo. Ganyan ang mararamdaman. Na kapag tinira ka rin, tinigalpo ka. Maraming pagkakataon na titigalpuin ka rin ng ibang kalaban. At mararanasan nyo yan. Mararanasan nyo. Sa pagtahak nyo sa karunungang lihim, marami kayong may encounter. Sabi ko nga sa inyo, sapagkat nanatiling lihim ang aking pagkatao, sa iba ay hayagan sila. Naintindihan ko yun. Sapagkat ako lang sa sarili ko, meron akong pinoproteksyonan sa sarili ko. Ang sarili kong pagkatao sa mga ganyang bagay. Kaya minsan, alam nyo ba sa mga sitwasyon na ganyan, kahit pangalan lang, mismong pangalan mo lang kung talagang malalakas sa mga taon magagawa at gagawin ka. Pero huwag kayo mag-alala, huwag kayo mawalan ng pag-asa. Sapagkat ang Panginoon Diyos naman na makapangyarihan sa lahat ay nandiyan nakamasid sa inyo, katulad din ng mga gabay ng Sator Coronados. Huwag kayo matakot. Huwag nyo isipin yung takot, kasi pag kinain ka ng takot, wala nang mangyayari, hindi ka naman tutuloy sa iyong gagawin. Sa akin naman sa sarili ko, hindi naman sa tatakot o gano'n, hindi gano'n, walang gano'n. Sapagkat iba-iba tayo ng lugar na kinalalagyan, sabi ko nga, irespeto nila yung mga ganung bagay para sa akin. At kung ako ay nasa lugar na kinalalagyan ko, walang problema. Talagang makikita mo talaga, makakaharap at makikiharap ako sa ibang mga estudyante. Ngunit pinipili ko lang taong kinakaharap ko. At ang taong kakaharapin ko sa pagdating ng araw, yun talagang mapipili talaga na talagang sigurado ako talaga na talagang sa personal liwanag at pagkakalooban ng mga bagay na hindi ko pa pinagkaloob kahit kanino man. Pero ibabahagi ko yung bagay na yun. At sa iba naman, yung tinatawag nilang pangkulong sa bote, yun nga, yung sinabi ng iba na kapag ginagawa ng bote, kinukulong sa bote, tapos ng problema. Pero pang sa akin lang, ingat lang din. Kapag ang bote nabasag, paano? Pag nakawala yung espiritu na yan. Paano? O kaya ibabaon nila sa ibang lugar. Paano kung may makapulot niyan at mabuksan, makawala? Yung infernalis na yan, naghasik pa ng lagim din yan. Hanggat maaari, kung kaya niyong wasakin nyo yan. Gamitin yung kapangyarihan ng Sator na 25 basag ng Sator pangwasak sa masasamang galing. Kaya lagi kong sinasabi niyan, yung basag ng Sator na yan, yung 25 na yan, napakahalaga niyan. Sapagkat dyan nakapaloob ang ibang lihim. Mayroong ibang mga tao na kaya nilang magbuhay ng gamit, kaya nilang magkonsagra. Para sa akin kasi, yung mga susi na yan, buhay yan eh. Yung iba naman, bumubuhay sila ng gamit, bubuhayin nila yung gamit para sa paraan na papasukan nila ng gabay yun. May mga ganun tao gumagawa ng ganun. Pero para sa akin lang, buhay na ang mga salita na yan, ang mga gabay na yan, buhay yan. It's a matter of time na lang kung paano mo yan iusal, kung paano mo gamitin yan, kung paano mo i-apply yan sa iyong panggagamot. At para sa akin lang, yung tinatawag nilang 25 susi naman ng Sator na +1, +2, nandoon. Hanapin nyo doon yung tinatawag nilang kombinasyon ora. Hanapin nyo yung tungkol sa mga gamot, pangkalahatang gamutan, lunas, yan, hanapin nyo yung mga yan. Kapag nahanap nyo yan, kumplituhin nyo yan, mantrahan nyo yan ng 108 times. Inulit ko yung mga susi ng Sator na 25 susi ng Sator na +1, +2, yun ang mamantrahan. Pero yung 25 basag ng Sator na pangwasak ng masasamang galing na tinatawag nilang may susi na Yahshua Amashiach, yun ang gagamitin nyo. Pangwasak ng masasamang galing yan. Lahat ng mga hihilingin mo pwede dyan. Hihiling ka ng spiritual na gamutan. At kapag, tandaan nyo lagi, kapag nasa oras ng kagipitan na kayo, ng kagipitan ng spiritual combate, ay pwede nyo nang usalin na lang yung susi, yung titawag niya, Yahshua Amashiach, Yahshua Amashiach, Yahshua Amashiach. Yun na lang ang babanggitin nyo. At hawakan nyo yung ulo ng tao, doon nyo hawakan nyo mismo. Pag gusto nyo talagang wasakin yung nakapaloob dyan, mawawasak yan. Yung iba naman, sapagkat nararanasan nila siguro kung bakit nila magilitan ng leeg yung iba o hindi nila mapatay. Sabi ko nga, sa paganyang bagay, no comment ako din dyan. Para sa akin, maging makatarungan pa rin ang inyong pagpapasya. Lagi niyong isipin na tao pa rin kayo. At bukod doon, bagamat nakalagay yan sa mga hayag na aralin, sa mga nakalagay din yan sa Banal na Testamento na sa Exodo, na pugnawin o puksain ang lahat ng mga manggagaway at lahat ng mga gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen sa mata ng Panginoong Diyos, ang makapangyarihan sa lahat patungkol sa spiritual. Nasa inyong pagpapasya. Hindi ko kailangang impluensyahan kayo, saklawan kayo sa pagdating ng araw na kayong gagamot, maging makatarungan ang inyong pagpapasya.
Sapagkat nakakita na rin ako ng mga manggagamot din na talagang may pangalan din talaga na talagang naging makatarungan din ng kanilang pagpapasya. Bihira ko silang makita ng ganun. At ginagawa nila yung pagpapasya nila na maging makatarungan pa rin. At yun nga, sabi ko nga, sa pentagram naman, may kakayahan ng ibang tao na kayang ikulong yan dyan. Ngunit sa akin, ang pamamaraan ko ay hanggat maaari, winawasak ko yan. Wawasakin yan ng 25 basag ng sator. Pangwasak ng masasamang galing. Inulit ko pwede nyo iusal sa palad nyo yan. Ano mang hawakan nyo na may kaliwang na may kaliwang karga yan. Madidisco mo yan, mawawala ang bisa yan. Pwede nyo gawin yung mga yan. Lalo pag alam nyo na talagang ginagamit sa kasamaan yung isang bagay, usalin nyo sa kamay nyo yan, hawakan nyo yun. Sigurado yan. Hindi naman sa parang nahihigupin yung kapangyarihan, walang ganun. Talagang wawasakin nyo yung kung meron doon. Sapagkat ako, meron na rin akong sinabi na ganyan na malapit sa aking puso, malapit din sa aking puso. Sabi ko sa kanya, sabi ko, ate, nagsabi sa akin ang mga gabay ko, hanggat maaari, tigilan mo yung mga ginagawa mo. At hindi ka nararapat para sa ipinagkaloob ko sa iyo na retablo. Kukunin ng mga gabay. Tandaan nyo to guys, pag nagkayo ng gamot, ang retablo na ibinahagi nyo sa, yung tinutupi sa papel na yun, retablo na yun. Yung konsagrahin nyo yun. Kung konsagrahin mo yun, gamit ang 25 basag ng sator, pamawasak ng masasamang galing, yan din ang gagamitin nyo sa inyong pasyente. At bukod pa doon, kapag nahawakan na yan, ikikip ng tao na yan. Talagang itatabi niya yon at yun ang magiging parang pinaka-protection niya. Parang pinaka-agimat din ng tao na yan. Ngunit kapag ang tao ay lumalabis, kinukuha ng gabay yan. Mawawala at mawawala yan, kukunin niya yan. Iaalis niya yan sa katawan ng isang tao. At para sa iba naman, yung mga nais din mga mag-aral din sa karunungang lihim na nakikita ko naman na nagpupursige. Wag lang kayong mawalan ng pag-asa at bukod pa doon sikapin nyo lang yung mga bagay-bagay na hindi nyo na nais nyong intindihin o nais nyong malaman. Huwag nyong limitahan ang inyong sarili. Para sa akin lang, mahalaga rin na depensahan nyo yung sarili nyo. At yun naman sa iba naman na nais mag-demonstrate patungkol sa kabal ng oran gamit. Hindi naman ako nag-show ng mga ganyang bagay na magiging showy o nagbibigay ng parang hihiwain ko yung sarili ko. Bagamat nagawa ko na rin yan sa sarili ko. Pero hindi ko na kailangan i-demonstrate pa kasi ginagawa naman na rin ng iba yan. Pero bibigyan ko kayo ng isang bagay lang na dapat nyong maintindihan. May susi ng sator patungkol sa kabal. Pwede nyong gamitin yan, usalin nyo yan, at ihip nyo yan sa inyong katawan, sa inyong ng 3 beses, mamantahan mo yan. Ihip mo yan sa iyong braso. Saka pagkayari mong ihip yan, subukan mo. Hiwain mo yung braso mo ng 3 beses. Subukan mo lang. Hindi na mo rin para malaman mo lang kung magano siya magsusugat o hindi. Sapagkat naranasan ko na yan. Meron din yung orasyon ng hindi naman sa sator din na nakakita rin ako niyan. At talagang mabisa rin yun. Yung tinatawag nilang ibang orasyon din. Ngunit ito ay napapagana ng sator. Sator report nito para napapagana yun. Sapagkat sabi ko nga sa inyo lahat sa pangkalatan, ang alpha at omega ay may lihim na mensahe yan. Ang sator arepotenet opera rotas na salita, na palandog na salita, pwede nyo mong iuna yan bago ang orasyon, o pwede bago ang susi na yung napili. Pwede rin siyang magagamit mo yan sa ibang orasyon na ihuhuli mo yan. Yung salita na yan. Mapapagana mo isang orasyon. Kung talagang nakapag-devotion ka rin at kompleto ka, nakapagpagana ka rin ng ibang orasyon, bukod pa doon. Sabi ko nga, mga buhay na salita yan. Maging maingat din kayo sa paggamit. Sapagkat minsan, at sa kadalasan din, lagi yung sinasabi, ano mang inyong gagawin sa inyong sarili, ano mang gagawin nyo sa inyong aksyon na inyong gagawin, ay yan din ang magiging pamantayan din para sa inyong paghuhusga. Kung kayo ay huhusgahan sa pagdating ng araw. Kung nakasumpong kayo ng mga ganyang aralin, katulad ng ganitong mga aralin na karunungang lihim, gamitin nyo lang sa kabutihan. Sabi nga nila, gamitin mo sa kabutihan, magtulong sa iyong kapwa, hindi ka maliligaw dyan. At sa iba naman na nais mga matalakay din yung iba pang mga aralin sa pangkalatan, yun nga, pwede nyong gamitin yung guys lagi kong sinasabi, yung hanapin nyo, wala man sa aralin, sa sator, yung tao hinahanap ng iba na pangkulong sa bote at pangkulong sa salamin. Nabanggit ko yun. Nabanggit ko na lang kanina yung sinasabi. Hanapin nyo yung aralin na yun at nakapaloob po yun doon. Pero kailangan mo rin mag-devotion sa aralin na yun. Pang high level na yun, yung mga ganung bagay. Saka, ang pagkonsagra din sa isang gamit, kinakailangan ng mataas na antas ng iyong spiritual na kakayahan. At bukod pa doon ay kailangan makaayon din ng iyong mga gabay.
Sapagkat meron pang isang lihim din na akong hindi pa naibabahagi din sa iba, sa pangkalatan. Marami yan, maraming mga bagay yan na dapat yung mas maintindihan. Maraming mga bagay na dapat yung mas maintindihan sa pangkalahatan. At bukod pa doon, sa pagdating ng araw na inyong masusumpungan ng lahat ng mga aralin na yan, makikita nyo ang katotohanan sa karunungang lihim. Wag lang kayo maliligaw sa inyong mga gagawin, sa inyong mga action, wag lang kayo maliligaw dyan. At para sa akin lang, ituon nyo, isentro nyo ang ating Panginoong Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat upang wag kayo maligaw. Sapagkat sa pagtakak ng karunungang lihim, babaybayin mo yan. Ma-overwhelm ka, sobrang lalakas pala ng mga orasyon na to. Parang kapag nagtanglay ka nito, magiging isa ka rin sa makapangyarihan, magiging isa ka rin sa may kakayahan. Huwag mong maaariin yun. Gagamitin mo lang ang kapangyarihan na ipagkakalob sa'yo sa oras ng pangangailangan. Sapagkat pag inisip mo to, kaya ko to. Magpapakita ko naman, papasigat ako. Papakita ko to, kaya ko to. Pag makatulong ka, maganda ang iyong hangarin, makatulong lang sa pangkalahatan. Okay yun, maganda yun. Pero kung kaya ka nag-aaral para maging sikat ka o sumikat ka o hindi ganun. Maliligaw ka na nalandas dyan. Malayo na ang iyong tatahakin. Dating ang panahon, baka madiscomunion ka pa. Mawala sa iyo yung kakayahan mo, yung taglay mo. Mawala rin sa iyo yung gabay mo. Marami ang nag-aaral ng karunungang lihim ang naligaw. Marami rin sa nag-aaral ng karunungang lihim ang naging magagamot din at naging napasa kamay nila kapangyarihan. Ngunit sila ay nadiscomunion sa pagdating ng araw. Nawala ang kanilang mga gabay, nawala ang kanilang proteksyon din sa sarili. Hanggang sa nagkaroon ng hindi ko napabanggitin yung mga pangyayari sa iba. Marami ang namamatay, marami ang pinapatay sa mga ganyan sitwasyon. Sapagkat minsan kapag nagiging mali na yung mga aksyon, sabi nga nila, mas mainam na mamatay ka rin nang lumalaban ka, spiritual, talagang lumalaban ka sa katarungan, lumalaban ka para sa kabutihan. Okay ang ganyan, talagang saludo ko sa mga taong mga manggagamot ng ganyan, talagang sa huling hininga ng kanilang buhay, talagang pinaglaban nila yung talagang katotohanan. Pero sa iba na namatay o pinatay dahil gumawa ng katarantaduhan, gumawa ng kagaguhan, o ginamit ang spiritual na kakayahan sa mga katarantaduhan, walang kwentang bagay upang makapanloko ng mga kanilang mga kapwa, ay hindi ako saludo dyan. Para sa akin, ang Panginoon Diyos sa makapangyarihan sa lahat ang humatol para sa pangyayari ng ganyan. Ibig sabihin, kinasiyahan yan. At saka sa iba naman ang nagtatanong, sabi nila, gaano daw kalakas ang sator sa mga sator ng mga sator? Para sa akin, kung sino man nagtanong na yun, para sa estudyante na yan, magandang katanungan. Pero para sa akin lang, walang ibang malakas kaibigan. Kahit ano pang lihim na katawagan yan, sator at ardal o kung ano man, sa ibang mga katawagan, walang malakas. Ang malakas lang ay ating Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Kapag niliteral mo yan o sinabi mo na itong malakas din to, hindi ganun. Maliligaw ka ng landas sa karunungang lihim. Ang pagtatalakay sa karunungang lihim, isa lang ang malakas. Walang ibang lalakas at doon ka kukuha ng lakas sa ating Panginoong Diyos ama na makapangyarihan sa lahat. Bagamat tinataglay mismong panuntunan ang pangalan ng Sator Coronados o Sator, walang ibang mas lalakas pa sa ating Panginoong Diyos ama na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo pwedeng sukatin ang lakas ng kahit anong bagay. Sabi nga nila, huwag mong subukin ang iyong Panginoon. Para sa akin lang, hindi kailangan subukan kung ano man. Ang kailangan lang ipaniniwala. Malakas ba ang iyong paniniwala? Matindi ba ang iyong pagnanais? Bukal ba ang iyong puso? Malinis ba ang iyong kalooban? Kailangan malakas ang pananalig mo. Kailangan mas malakas ka. Yung dapat mong isipin mo, huwag kang mag-invest sa isang bagay ng ganun. Malakas ba to? Dito na ako, malakas to. Ito, mahina to. Dito ako sa malakas. Hindi ganun. Mali yun. Mali yun, kaibigan. Kung halimbawa, nag-iisip ka ng ganun, walang ganun. Sa mga nag-aaral ng karunungang lihim, kapag naging selective kayo sa isang bagay, maging universal kayo. At lagi niyong isesentro ang isa lang, ang ating Panginoon Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat upang huwag kayong maligaw. At bukod pa doon, maraming kaalaman, maraming aralin patungkol sa karunungang lihim na dapat yung matuklasan sa ibang mga aralin din. Hindi lang sa aralin natin. Akit pa tayo ng maraming aralin. Hindi pa yan. Marami yan. At sana lang kung mataglay nyo man ang ganyang mga kakayahan, huwag nyong ariin ng inyo. Yan ay hiram lamang na pwedeng bawiin anytime. Kahit ano pang ikarga nyo sa katawan nyo. Kung talagang oras at oras nyo talagang mawawala sa inyo, mawawala yan. Huwag nyong angkinin yung mga ganyang bagay na wala kayong, para sa iba na wala silang katapusan o wala silang kamatayan sa isang bagay. Mali yun. Hindi maliligaw ka na ng landas pag ganun. At para sa kaalaman ng lahat, sana mas maintindihan nyo na bagamat may mga nakakakita kayo ng mga ganyan na yun nga, sabi ko nga, yung kayang ikulong sa pentagram, kayang ikulong sa bote,
kayang ikulong sa mga ano man, sa kawalan o kung ano man. May mga matataas ang antas. Ang karamihan sa mga nakakagawa niyan, para sa kaalaman ng lahat, ay yung matataas ang antas sa karunungang lihim. At meron akong mga kilala din ng mga tao na may mga pangalan talaga na talagang nakakagawa ng mga ganyang bagay. Para sa akin, pwede nyo rin baybayin ito. Pero para sa akin naman, sa sarili ko, mas nirecommend ako kung ano yung talagang naranasan ko sa sarili ko. At nirecommend ako sa inyo, gamitin nyo ang 25 basag ng sador, pangwasak ng masasamang galing. Mawawasak at mawawasak yan kung anong meron pa man siya sa sarili niya. Kahit na yung sinasabi mong malalakas ang poder ng mga talagang manunusok na yan, talagang wawasakin yan. Tsaka huwag lang kayo mawala ng pananalig at hingiin nyo ang kapangyarihan sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang lahat upang huwag lang kayo maligaw. At saka sa lahat ng mga nag-aaral sa karunungang lihim, salamat din sa mga taong sumusuporta sa channel na ito. At sa lahat ng mga nagnanais din matuto ng karunungang lihim, pasukin nyo pa itong channel na to. At yun nga, sana nasagot ko rin yung mga katanungan ng iba. At try nyo sa sarili nyo lang yung mga napapag-aralan nyo dito. Huwag yung limitahan ng inyong sarili. At para sa iba naman, yung may nagano sa akin na pakita ko na yung kabal at yung yung kunat sa katawan, hindi ko na kailangan mag-exhibition pa para sa pangkalahatan. Ako ay nagtuturo at alam ko na gamit ko na sa sarili ko yan. At hindi ko na kailangan pang ulitin pa sa sarili ko ulit na kung ano man, mag-exhibition ako para maniwala ang ibang tao. Para sa akin lang naman, kung maniniwala ang iba, okay lang. Pag hindi maniniwala ang iba, malayang iba na pumasok sa channel na ito, malaya rin ang iba na lumabas. Ngunit para sa pangkalahatan lang, maniwala ka sa sarili mo at sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat at lahat ng ibinahagi dito gamitin mo sa kabutihan. At sa takdang panahon, ang paggamit ng kabal at kunat sa katawan ay ginagamit yan. Hindi para maging mag-exhibition ka sa isang bagay. Ginagamit ang kabal kunat sa katawan sa spiritual na bagay na panggagamot upang hindi ka matalaban ng kalaban, hindi ka matira ng kalaban o kung ano man. At bukod pa doon, sa pang-araw-araw na pangkaligtasan. Sa mga susunod siguro, may ibabahagi rin ako sa aralin ng mga ganyan at ituturo natin din yung ibang aralin patungkol sa kabal at kunat at yung kabal at kunat din sa sator. At yung orasyon na sinasabi nila na alam ko, napatunayan ko rin na mabisa na kayang paganahin ng sator coronados o ng sator arepoteneto perarotas na salitang pinandom na yan. Na kapag inihuli mo yan, mapapagana at mapapagana mo yun. Sa ibang aralin din yun. Ngunit sa sator coronados, sa ating aralin din, sa mga susi ng sator, meron din at kabal at kunat dyan. May mga kabal din dyan. Kaya sana'y magamit nyo yung mga ganyang bagay. At para sa lahat lang po, ang mensahe ko lang po ay huwag po kayong maligaw sa pag-aaral. Huwag nyo pong i-take ng word by word. Mas isentro nyo sarili nyo sa Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. At bagamat curious kayo sa mga bagay na intindihan ko, ngunit para sa kaalaman ng lahat, mas maging malinaw ang inyong kaisipan, mas maganda, ay isentro nyo ang ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. At don't take it word by word. Parang parang sa akin lang ay paalala lang. At mensahe lang din sa pangkalahatan upang huwag maligaw sa pag-aaral. At walang malakas. Ang malakas lang ay ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng mga aralin ay patungkol sa karunungang lihim, basta patungkol sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat yan. Malakas lahat yan. Ngunit wala nang mas lalakas pa sa Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Pantay-pantay lang yan sa paningin ng Panginoon Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Kung sa kabutihan nyo gagamitin. Pero kung sa kasamaan nyo gagamitin, kung ano naman, ay sablay na yun. Lagi kong sinasabi sa inyo, matuto kayo, mag-aral kayo upang depensa ng inyong sarili, ang inyong mga mahal sa buhay. Ang mga taong nangangailangan ng tulong sa inyo, ay tulungan nyo sa abot ng inyong makakaya. At tanggapin nyo ang pag-misyon sa inyong buhay, sa pangkalahatan, at wag nyong babaguhin ang inyong sariling kaisipan patungkol sa mga bagay nito hanggang sa huling hininga ng inyong buhay. Yan naman po sa inyo, para sa inyo. Ang masasabi ko ay mag-aral ng mabuti at ito naman po, ako pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli po at maraming salamat po.